Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English sa mabilis na pamamaraan. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay nakabakasyon. Ako ay nakabakasyon. Kapag in English po yan, yung ako ay I am. Yung naka, on. Tapos yung bakasyon, vacation. I am on vacation. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong ikaw. Okay, bilang you. Ikaw ay naka-duty. Kapag in English po yan, you are on duty. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong tayo bilang we. Tayo ay naka-leave. Tayo ay naka-leave. Kapag in English po yan, we are on leave. Ngayon, subukan naman po natin itong kami bilang we pa rin. Okay po? Kami ay nasa entablado. Kami ay nasa entablado. Kapag in English po yan, we are on stage. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong sila bilang they. Sila ay nasa tamang oras o kaya sila ay nasa oras. Kapag in English po natin yan, they are on time. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong siya. Tapos kunyari po yung siya ay lalaki, so he ang gagamitin ko. Siya ay naka-diet. Siya ay naka-diet. He is on diet. Okay? Ngayon, subukan naman po natin yung siya, tapos babae naman ang tinutukoy natin o itinuturo. So, itong siya, pag tinranslate bilang babae, she naman ang gagamitin. Okay po? Siya ay nakasakay. Siya ay nakasakay. Kapag in English po natin yan, she is on board. Okay po? Ngayon, subukan naman po natin itong proper noun o particular na pangalan. Katulad po nitong si Tom, tapos isa lang ang bilang. Okay? Si Tom ay nasa isang misyon. Tom is on a mission. Okay po? So, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay ang paggamit po ng on. Okay? Na kung saan ay maaari pong itagalog. Maaari po yan itagalog bilang nasa o naka. Okay? Ngayon, ganito po ang gawin yung technique. Kapag gagamit po kayo ng nasa o naka, tapos ang isusunod nyo pong salita ay maalin man sa bakasyon, duty, leave, entablado, itong time, diet, sakay, isang misyon, tour, budget, medikasyon, hanggang dito sa mismong lugar, dapat may translate nyo po yung nasa o naka natin na salita bilang on. Okay po? Kunyari po, ang ginamit nyo po ay itong tour. Okay, na ipapartner nyo sa NASA. Yung NASA, kailangan i-translate nyo bilang on para tama kayo sa English. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay? So, ang itinuturo ko po sa inyo dito ay tandaan nyo na yung on ay ang kaparehang salita ay itong vacation, duty, leave, stage, time, diet, board, a mission, hanggang dito sa the spot. Tandaan nyo na po yan. Okay po? Para tama po yung pag-English nyo sa nakabakasyon, naka-duty, naka-leave, nasa entablado, nasa oras o nasa tamang oras, naka-diet, nakasakay, nasa isang misyon, nasa tour, naka-budget, naka-medikasyon, naka-therapy, nasa listahan, nasa panel, nasa bangko, nasa mismong lugar. Okay? Ngayon, meron nga pala akong ituturo sa inyo. Pag kayo po ay performer o kaya kayo po ay isang professional na singer, tapos nagtutur kayo, ang gagamitin nyo po ay ako ay nasa tour. Okay? Pag yan ay in English nyo, dapat I am on tour. Walang A. Okay?
oras pong ginamit nyo itong A, magiging on a tour, ang ibig nyo pong sabihin naman dyan ay kayo po ay nagsa-sightseeing o leisure. Kumbaga, meron kayong tour guide. Iba po yung professional na nagtutur sa nagtutur na may tour guide o naggagala lang po kayo. Pag naggagala lang po kayo, isama nyo po itong A. So, ang mangyayari, on a tour. Pero kung kayo ay singer, tapos kayo po ay nagtutur pa iba-ibang lugar kung saan ay magpe-perform kayo, tatanggalin nyo po itong A. On tour lang. Okay? So, sana makikitandaan nyo para tamang-tama po yung paggamit nyo ng tour na sinasamahan nyo ng preposition on. Okay po? Tapos po, itong naka-budget, ibig sabihin, kayo ay nagtitipid. Okay? On a budget. Itong on medication, naka-medikasyon kayo. Okay? Umiinom kayo ng mga gamot. Okay? Tapos, itong naka-therapy, tine-therapy po kayo. Ganun po. Okay? Pag nasa listahan, on the list. Okay? Pag nasa panel, on the panel. Okay? Pag kayo nasa bangko, on the bench. Kapag kayo ay nasa mismong lugar, on the spot. Okay po? Ngayon po, gusto ko rin pong ituro sa inyo yung paggamit nitong I. Okay? Ang I po ay naiiba po ang translation niyan. Depende po sa salitang kasama niya. Kapag ang kasama niya po ay ako, yung I am. Kapag ikaw, tayo, kami, o sila, yung I po natin ay nagiging are. Kapag siya, ang I po natin ay nagiging is. Kapag isa lang pong pangalan na partikular, yung I natin ay nagiging is. So, tandaan nyo po yan. Okay? Tapos, pag ang ginamit po nating linking verbs ay am, are, o is, ibig sabihin ay ang ibinibigay niyong impormasyon ay pang ngayon. Pag sinabi kong ako ay nakabakasyon, ibig sabihin hindi ako nagtatrabaho ngayon. Nasa bakasyon ako ngayon. Nakabakasyon. Yun po ang ibig sabihin. Okay? So, makikitandaan po, itong pong mga itinuro ko sa inyo kasi napakahalaga po kasi kapansin-pansin naman po na gamit po itong mga salita natin na pinapartneran po ng preposition on. Okay? Marami pong nagkakamali dito. Kaya mas mainam na i-master nyo na itong mga nakalistang salita na pinapartneran ng on. Okay? At saka yung pagkakaiba ng on a tour sa on tour. Tandaan nyo na rin po yan. Okay po? At maraming salamat nga pala po sa laging nandyan ng mga subscribers po natin na tumutulong po sa ating page para maka-angos-angos o makatuloy-tuloy lang po ang page natin. At saka kaya po ako madalas din mag-upload, gawa rin po kasi ng subscribers. Kaya maraming salamat po talaga sa tulong. At doon din po sa mga naglalike, nag-share, maraming salamat din po para makita naman po itong ating video ng iba. Okay, dumami naman po tayo dito. Okay, so makikitandaan po ha, itong on po natin at saka yung mga nouns po natin na magka-partner. Okay, at kung paano nyo isasalin yung nasa on naka. Okay, para maging on o para may translate ng on, tingnan nyo muna yung isusunod yung salita. Kung tour ba, budget ba, medikasyon ba, pag ganyan, pwede po yung nasa on na ka na maging on. Okay po? So maraming salamat po at mag-aral ng maigi para mapabilis po yung paggaling nyo sa English. At kung mapapansin nyo naman po, ay marami po kayong natutunan dito. Nakakabuo na po agad kayo ng tamang English na mensahe. Tapos, marunong na rin po kayo ng tamang pagpapartner ng preposition at nouns. Okay po? Maraming salamat po.